Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, January 7, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Tatlong retiradong empleyado ng National Power Corporation o NAPOCOR ang nagparesponde sa amin dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nila natanggap ang kanilang Cost of Living Allowance o COLA. Marami na raw sa kanila ang namatay nang hindi man lang napapakinabangan ang perang dapat daw maibigay sa kanila. Bumiyahe responde sa probinsya ng Bataan para matugunan ang mga humihingi ng tulong. Kilalanin natin sa report na ito ni Rachel Junedo. Dumayo ang responde team sa Bagak, Bataan para dinggin ang hinaing ng mga retiradong empleyado ng NAPOCOR o National Power Corporation. Hindi pumayag si Rick Estrella, isang dating mechanical technician ng NAPOCOR na mag-isang humarap sa kamera dahil para sa kanya, hindi lang siya kundi marami silang mga naapektuhan nang itigil ang pagbibigay ng COLA o Cost of Living Allowance mula sa NAPOCOR. Hindi lang naman ako umaasa at buong kawanin ng NAPOCOR. Pag-contact kami sa ng office, bibigay na. Wait. Ganun lang. Nabutan ng taon na hanggang ngayon. Mabuti nga, may inantay nga naman, tama. Isa wala. Ay, mamatay na kami. Hindi pa namin titikman. Matagal nang hinihintay ng mga tao hanggang sa karamihan na nag-aantay, iba na nga matay na. Kwento ng tatlo, taong 1986 nang magpatupad ng standardization ng gobyerno kaya natigil ang pagbibigay ng COLA sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Gayunman, hindi malinaw para kay Rick kung bakit kailangang matigil ang pagbibigay ng COLA sa kanila. Bakit tinanggalan ng COLA ang mga tao na dapat sana ini-enjoy nila habang nagtatrabaho? Dagdag pa ng tatlo na ang hinahabol nila ay ang COLA na dapat sana nilang tanggapin mula 1989 hanggang 1999, kabuoang 10 taon. Halos lahat daw kasi ng empleyado ng gobyerno na naapektuhan ng standardization ay nakatanggap na ng COLA at silang mga nagtatrabaho sa NPC na lang ang hindi nakatatanggap nito. Aabot nila sa humigit kumulang 16,000 empleyado ng NAPOCOR sa buong Pilipinas ang hanggang ngayon ay umaasang matatanggap na nila ang kanilang COLA. Napakahalaga raw para sa kanila na matanggap na nila ito. Mas malaga itong pula sa amin dahil sa tanda na namin, retired na kami. Mabigyan namin ng kinabukasan din yung sarili namin, retired, maliit naman ang aming pensyon. Talagang pira namin yun eh. Makatulong din sa aming pamilya. Konti bagang puhunan. Magkaroon ng konting negosyo, may bili ng tricycle. Lalo na ako, 70 na ako. Kumbaga sa araw ay rapid na dumubog. Talagang kailangan din dahil nga marami akong anak, bali 7. Kung maaari may pangailangan, magulang ang sumusuporta. Yan, napakahalaga sa amin yung tira na hinihintay na yun. Dahil talagang amin talaga yung tira na yun. Pira naman namin yun. Karapatan namin na tumanggap ng COLA dahil nagserbisyo kami sa gobyerno. Katwiran pa nila, yun ay para sa serbisyo at sakripisyong ginawa nila para sa NAPOCOR noong sila'y aktibo pa sa serbisyo. Naging matapat at mahusay sila sa kanilang trabaho, dagdag pa ng 3 retirado. Kung tutuusin, naging ehemplo pa nga silang mga empleyado noon dahil sa kanilang mga pagtatagumpay sa kanilang mga paggawa. Ipinakita pa sa amin ni Rick ang mga service awards na kanyang tinanggap habang nasa serbisyo. Buwan na ako mapasok sa PC, kaya siguro ako amak mo. From 1974, nagbabawasan kung saan naiiwan lagi ako. Siyempre, ang nag-uutos naman siguro doon yung aking performance. Yearly, pag depende sa iyong record, pag may outstanding, very satisfactory, mayroong fair. Doon ako palagi sa outstanding at saka very satisfactory. Po, talagang qualified kayo? Sure, halos lahat kami ng NPC na dinidestino sa Masino, kaya talagang piling-pili at pinadala doon. Buo ang kanilang pag-asa na sa pamamagitan ng responde ay makakarating sa kinauukulan ang kanilang ipinaglalaban. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde.
Ano nga ba ang COLA o Cost of Living Allowance? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Responde.